Nahanap nila noon ang kanilang pag-ibig mula sa mga taga-ibang bansa. Ngunit hindi nagtagal ay nauwi din sa hiwalayan. Bakit nga ba? Kilalanin natin ang mga Pinoy celebrities na minsan ay may napangasawa na mga banyaga. The Philippine Showbiz List presents mga artistang kasal noon sa mga foreigner. 7. Miriam Cambao. Nakilala ng beauty queen na si Miriam Cambao ang Hong Kong-based si Claudio Rondinelli noong 2002. Si Claudio ay isang Italian businessman at restaurateur. Kalaunan, ang dalawa ay nagpakasal sa isla ng Boracay noong January 10, 2004. Matapos ang kanilang kasal, ay sa Hong Kong na sila nanirahan at kailangang iwan ni Miriam ang kanyang karera sa Pilipinas. Ngunit matapos ng 2 taon, ay bumalik ng bansa si Miriam at inanunsyo na hiwalay na sila ng kanyang asawa. Ayon sa beauty queen na isa sa naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang pagkakaroon ng third party ni Claudio. Inamin rin niya na nahulog ang loob ng kanyang asawa sa mas bata pa sa kanya. Nakaranas din umano ng verbal at emotional abuse sa kamay ni Claudio si Miriam na umabot pa sa puntong naisipan ni Miriam na kitilin ang sariling buhay. Hindi nagkaroon ng anak sina Miriam at Claudio. Matapos ang ilang taon, ay natagpuan ng beauty queen ang bagong pag-ibig niya. Muling ikinasal si Miriam noong October 2014 sa Christian author at motivational speaker na si R.D. Roberto Jr. Ang dalawa ay masayang nagsasama at biniyayaan sila ng mga anak na lalaki. 6. Michelle Madrigal. Noong January 2016, lumipad patungong Texas, USA si Michelle Madrigal para sa kanyang culinary journey. Dito niya nakilala ang Amerikanong si Troy Woolfolk na tinatawag niyang My Will Smith. Si Troy ay isang fitness trainer, social media influencer, corporate organic analytics at dating football player ng Austin, Texas sa US. Ayon sa kwento ng kanilang love story, nagkakilala ang dalawa sa isang dating app. May 2017 ang inanunsyo ni Michelle na siya ay 13 weeks pregnant sa panganay nila ni Troy. Noong July 2017, ilang buwan bago manganak si Michelle, ay na-engage siya kay Troy. Noong October 2017, nagsilang si Michelle ng isang baby girl at pinangalanan nila itong Anika Austin. Ikinasal sina Michelle at Troy noong April 12, 2019 sa Austin, Texas. Ngunit noong August 2021, ikinagulat ng kanilang followers ang pag-anunsyo ni Michelle na dumadaan silang mag-asawa sa proseso ng divorce. Nagdesisyon ang dating aktres sa publiko ang balita kahit hindi naman dapat dahil minsan rin namang naging saksi ang madlang people sa kanilang love story. Kasabay ng kanyang anunsyo, humihingi ang dating aktres ng space at naway respetuhin ng netizens ang kanilang desisyon. Sa isang separate Instagram post, kinumpirma rin ni Troy ang hiwalayan nila dahil sa pagiging intrusive ng mga netizens sa kanila. Nag-decide ang dalawa na maghiwalay dahil mas okay raw silang maging magkaibigan kaysa sa pagiging mag-asawa. Nilinaw naman ni Michelle na walang third party sa nangyaring hiwalayan nila ng mag-asawa. Isa sa naging pahayag ng aktres na mahalaga ang pagiging compatible ng mag-partner. Mutual decision o mano ito at nagkausap rin silang dalawa na mag-co-parenting sa pag-aalaga ng kanilang nag-iisang anak. Sa kabila ng paghihiwalay nila ni Troy, ay wala namang pinagsisihan si Michelle sapagkat biniyayaan siya ng napakagandang anak. Sa ngayon, nanatiling magkaibigan ang dalawa at ayon sa YouTube vlog ng aktres noong November 2021, sinabi dito na sa iisang bahay pa rin sila nakatira ni Troy, ngunit magkaibang kwarto. Isa umano sa kanilang kailangang umalis ng bahay at inamin ng aktres na mahirap pero kailangan. Masaya namang ibinahagi ni Michelle noong February 2022 na isa na siyang US citizen. Si Troy naman ay nilalaan ng oras sa pagiging fitness coach. Magkahiwalay man ay naglalaan ng oras ang dalawa para sa kanilang anak. 5. Sherry Hill. Taong 1994, nagpapakasal si Sherry Hill sa Israeli violinist na si Ronnie Rogoff. Ang dalawa ay nabiyayaan ng 2 anak. Ito ay sina Bianca at Rafael Rogoff. Ngunit matapos ang ilang taong pagsasama bilang mag-asawa, ay naghiwalay sina Sherry at Ronnie noong 2008. Mutual decision umano ang kanilang paghihiwalay at walang third party. Ayon pa sa aktres ay lagi nakasuporta sa kanya si Ronnie, tulad na lamang ng kanyang karera sa mundo ng showbiz at teatro. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, ay nanatili ang magandang samahan ng dalawa at patuloy ang kanilang komunikasyon para sa layunin na mapalaki ang kanilang mga anak na may respeto at pagmamahal sa isa't isa.
Noong 2021 ay napabalita ang biglaang pag-alis ni Cherie sa isang teleserye ng GMA. Nang umalis siya sa programa, bumalik si Cherie sa Amerika dahil nagkaroon umano sila ng reconciliation ng kanyang ex-husband. Sa kaunting na balita ay tuluyan ang nilisan ni Cherie ang Pilipinas para manirahan sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. 4. Ayan Moonji Laurel. Si Ayan Moonji ay isang club singer noon na naglilibot sa buong Asia para mag-perform. Sa kanyang pagtatanghal sa Brunei Country Club ay nakuha niya ang loob ni Prince Jeffrey Bolkiah. Si Jeffrey ang prinsipe ng Brunei. Ang dalawa ay nagpakasal noong 1995 at si Ayan ay naging pang-apat na asawa ng prinsipe. Sila ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si Hassan. Ngunit kalaunan ay tila hindi na naging masaya sa buhay prinsesa si Ayan, lalo na nang malamang may ibang babae ang kanyang asawa na ang pagkakaalam niya ay siya na dapat ang huli nitong asawa. Isa ito naging dahilan kung bakit nagdesisyon siyang makipaghiwalay sa prinsipe at binigay naman ito sa kanya. At noong 2002 ay legal na silang hiwalay. Naging maayos naman ang naging usapan ng dating mag-asawa at patuloy pa rin ang naging komunikasyon kapag may kinalaman sa kanilang anak. Sa kasalukuyan kasal si Ayan sa award-winning actor, singer-songwriter na si Franco Laurel. Sina Franco at Ayan ay mayroong 3 anak. 3. Ogie Alcacid. Noong 1995 ay kinasal ang singer-songwriter na si Ogie Alcacid sa beauty queen na si Michelle Van Emeren. Si Michelle ay representante ng bansang Australia sa ginanap na Miss Universe 1994 sa Pilipinas. Ang dalawa ay biniyayaan ng 2 anak na babae. Ito ay sina Leila at Sarah Alcacid. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit noong 2007 ay nanunsyo ni Ogie na hiwalay na sila ng kanyang Australianang asawa. Hindi naman ibinahagi ni na Ogie at Michelle ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit kaagad nilinaw nilang walang third party. Ito ay sa kadahilanan ng taong din yon ay kinumpirma ng Asia songbird na si Regine Velasquez at Ogie na may relasyon sila. Sa kabila nito, paniniguro ng kampo ni Michelle na naging maayos ang paghihiwalay nila ni Ogie at pinagtanggol niya si Regine sa mga nambabatikos rito. Si Michelle ay nagkaroon ng bagong pag-ibig at kinasal kay Mark Morrow noong 2009 at kabilang sa naging mga panauhin si Ogie at Regine. Nang sumunod na taon ay kinasal sina Ogie at Regine noong 2010 at ang dalawa ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si Nate. Napanatili nila Regine, Ogie at Michelle ang kanilang magandang samahan at mas lumalim ang pagkakaibigan sa kabila ng mga nangyari. 2. Samantha Lopez. Si Samantha Lopez o mas kilala sa tawag na Gracia ay unang nakilala bilang round girl ng Eat Bulaga. Siya ay nagpunta ng New York taong 2002 at noong 2003 nagkakilala sila ng kanyang British boyfriend na si Warren Edwards at noong 2007 sila ay napakasal. Si Warren ay isang shoe designer, manufacturer at retailer na nakabase sa Manhattan. Naging supportive ang kanyang asawa sa showbiz career niya dito sa Pinas at naging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit noong 2015, kinumpirma ni Samantha na divorce na sila ng kanyang asawa. Ang naging dahilan daw ng kanilang paghihiwalay ay irreconcilable differences. Taong 2012 pa noong magdesisyon ni Samantha na iwan ang kanyang mister. Isa lang daw kasi ang hiniling ni Samantha sa kanyang mister at yun ay ang magkaroon sila ng isang anak pero umayaw ito. Ang kanyang mister ay may anak sa dati nitong asawa. Si Warren daw ang gumastos para sa divorce nila. Wala raw nakuha si Samantha kundi ang hinihiling niyang kalayaan. Sa kasalukuyan, nanatiling tahimik ang buhay pag-ibig ni Samantha at sa kabila nito naging matagumpay naman ang kanyang pagbabalik showbiz. Sa katunayan, kakatanggap lang ni Samantha ng parangal bilang Outstanding Female TV Personality of the Year na kabilang sa ASEAN Excellence Achievers Awards 2021 na ginanap noong December 28, 2021 kung saan isa ito sa maituturing niyang answered prayer. 1. Rufa Gutierrez. Nanariwa sa alaala ni Rufa Gutierrez ang kanyang failed marriage sa Turkish businessman na si Ilmaz Bektas kamakailan. Si Ilmaz ay isang tagapagmana na nagmula sa mayamang pamilya sa Turkey na nagmamayari ng malalaking negosyo may kinalaman sa petroleum, trading at diamonds. Ikinasal sina Rufa at Ilmaz sa isang magarbong seremonya noong March 25, 2003. Nagbunga ng 2 anak na babae ang kanilang pagsasama, sina Lauren at Venice. Isa na publiko ni na Rufa at Ilmaz ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng joint statement noong 2007. Sa kanyang interviews ay hindi itinago ni Rufa na nakaranas siya ng domestic violence mula sa dating asawa. Ito rin ang dahilan kung bakit takot si Rufa na pumunta sa Istanbul, Turkey sa tuwing iniimitahan siya noon ni Ilmaz. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay ay hindi naman nawala ang pagiging ama ni Ilmaz sa kanyang 2 anak. Matatandaan na noong 2021 sa isang panayam kay Rufa ay iniyakan niya ang wedding invitation
na natanggap mula sa kanyang dating asawa. At umaasa siya na sana naroon na kanyang dalawang anak sa mahalagang araw na yun ng kanilang ama. Inamin rin ni Rufa na si Ilmas ang nag-iisang lalaking iniiyakan niya magpahanggang ngayon dahil sa ang naging pagsasama nila noon ay nag-iwan ng malalim sa kanya. Kamakailan ay binalikan ni Rufa ang alaala ng paghihiwalay nila ni Ilmas. Ito ay matapos sumulpot sa Facebook memories ng beauty queen actress na noong February 24 ang petsa nang mag-grant ang annulment nila ni Ilmas. Isang dekada na ang nakalilipas noong 2012. Nagbahagi ng magkasunod na tweets si Rufa tungkol sa kanyang broken marriage. Ang una ay larawan niyang naka-wedding gown at nag-slice ng wedding cake habang dinudumog siya ng media. Tinakuha ito sa reception ng kanyang kasal noong 2003. Caption dito ni Rufa, "On this day, 10 years ago, my annulment was granted. Thank you Facebook memories for making me remember." Mukhang naging sentimental si Rufa na mabalikan ang mapait na bahagi ng kanyang buhay na ito. Nag-post din si Rufa ng studio shot nila ni Ilmas noong 2003. Magkarelasyon pa lang sila noon. Sa larawan nakaupo ang dalawa sa sofa at magkadikit ang mukha habang nakapulupot ang isang braso ni Ilmas kay Rufa. Kuha raw ito noong June 2000 o 22 years na nakalilipas. Madamdamin ang caption ni Rufa sa larawan nila ng ex-husband. Anya, mapait ang bahagi niyo ng kanyang buhay pero wala siyang pinagsisisihan. Ani Rufa, what a bittersweet journey it has been. I now realize that not everyone is going to stay forever, but I still have to keep on going and thank them for the life lessons that made me the woman I am today. No regrets, just love. Sinundan ito ni Rufa ng 2 red hearts at 2 red broken hearts. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!